Kay saksing buhay kami kay Kuya The Kings. Ayun, Ate Mayet. Kay Boss Gan Family, Golden Takore. O, hindi pa sumasahod si Casper kaya malabong mag-resign. Kay Miss 7. Kay ang totoo lang kay Kulaong yung pagmumukha niyang walang filter. Thomas Carnine, sarap i-report sa Heritage si Kulaong. Siya kasi nag-incite ng gulo dahil sa video niyang naghahamon ang sumusugod sa Heritage. So siya dapat ang kasuhan. Tama. Tama yun, ano, yun, siya talaga ang dapat na ano yun, na kasuhan doon. Kasi ba, siya ang ano siya ang nagamon doon Okay, ito. Okay, takpan ulit natin Ayan, ito. Reaction na natin to. Warrant is almost out, guys. Timber na. Oy, warantin mo mukha mo, gago. Anticipated ko na yan, bobo. O, magkano bail niyan? 10. Ay, putya, umangat. Tao. Umangat. Baka 5,000 nga lang Sira ulo. Kinakinan to. Hindi mo ako mapagtatatakot dyan. Matatakot mo ko kung ang kaso ko, rebellion. Yan, matatakot ako. O kaya murder. Pero pagka mga ganyan lang chipipay, insult versus insult, malabo sa sabaw ng pusit niyan. Yung warrant nyo, yun ang abangan nyo. Kasi mabigat yung kaso nyo, yung grupo nyo, mabigat. Mabigat yan. Hindi pa ako nagkakaso sa inyo ng cyber libel. Baho niya Pero mo naninigarilyo sa sa kwarto ng hotel, kulob, aircon. Puta, paglabas niyan, maalingasaw yan. Yung aura niyan, yung aura ng amoy niyan, puta, ramdam mo yan. Ramdam mo yan. 10 meters away. Alam mo na amoy kagad ng tao. Kita nyo, naninigarilyo po yan habang sa loob ng air-conditioned room. Naku, yung amoy, yung amoy niyan, Diyos ko. Pinagsamang amoy putok, na amoy sigarilyo, na amoy dugyot, amoy basura, sus Mariosep. Ang amoy niyan, umaalingasaw talaga yan. Naku po, sus Mariosep talaga si Kulaon. Napakadugyot, super dugyot. Wala nang tatalo sa kadugyutan nito. Talagang alam mo yung sabi niya, yung dati, bahuin, siya yun. Bagay sa kanya yun, yung salitang yun, bahuin talaga. Hindi mo masapak si Romy Diaz na kilala mo. Si attorney sabi, gusto mo paguntugin ko silang dalawa? Pumunta sila rito sa Heritage. Pag-uuntugin ko sila, promise. Hindi mo masapak si Romy Diaz, hindi nga lumalabas ng lungga niya yung hindorotot na yan. Ikaw naman, gusto mo sumakay ka pa, sampalin ko kayong dalawa sa pagmumuka hindi nyo kaya tumahimik ka na, unggoy. Romy Diaz, gunggong. Hindi ako napatol sa original na budol-budol, na pangkain na lang ng taong bayan, ibinenta pa niya. Yan ang original naman drambong. Yung Romy Diaz puno na pinagsasasabi nyo. Original yan naman drambong. Diba? Hindi mo talaga totoo yung mga sinasabi niya, akala mo talaga totoo yung mga sinasabi niya. Akala mo talaga totoo yung kanyang mga sinasabi. Diba? Dugyot, pati daw niya, pinapahid sa gilid ng banyo sa hotel. Kaya yung Monique masuka-suka sa baho ni Kulaong. Pulgasing bahong-baho. Oo, yun nga yun. Golden Takore. Parang si Houdini lang si Norma, nagdi-disappearing up. Miwa, Jid, nakalis na ata doon sa Heritage. Dapat kasi hindi sila nagla-live. Tas saka sila
mag-live kapag nakita nila nagla-live doon. Para swak na swak at magkagulatan doon. Pag kasi alam niyan on the way na umaalis yan. Eh yun nga. Kasi syempre kaya pinapakita nila Attorney Sabi na nagla-live sila papuntang Heritage para talagang ipakita sa taong bayan na hindi natatakot si Attorney Sabi. Si Kulaong pala yung duwag. Yun nga yung totoo. Kay Kuya The Kings lang, hindi ka umubre. Kay Attorney Sabi pa kaya. Si Attorney Sabi, nako, delikado ka dyan. Talagang Sabi- may kalalagyan ka dyan kay Attorney Sabi. Ito. Okay, ito. Hindi mo aayaan. Singka ka dyan, ni Chubby Chubby, yung grupo niya. Keep on subscribing to Mr. Caliber. Alright? Because when the classes is resumed, we will be there. Hopefully, you are the one. Yes. Pupunta na ako sa meeting ko. Pero syempre, kakamustahin ko muna kayo. Kasi ako maaga meeting ko ngayon eh. Sobrang nakakataba sa puso mga pagka nagpakita yung pagmamukha mo dyan, pag na-implicate kita, ipakukulong kita. Diretso ka sa kulungan. Maximum 45 days. Mawawaran ka na, makukulong ka na. Di, simple lang yung hamon ko sa kanya. DM sila eh. Pretending siyang lawyer. Okay. I-live niya, pakita yung sarili niya. I'm a lawyer, eto yung ano ko. Sabihin niya ngayon sa akin, tugi sisimangusin. On the spot, titigil na ako. Di ba, sinasabi nila kaya sila nagkakaganyan. Gusto nila na hindi na ako mag-live para wala na raw ako mabutol na OFW. Yun ang gusto nilang palabasin. Eto, mananalo na sila rito. Titigil na ako mag-live. Ipakita lang niya yung pangit niyang mukha. At sabihin niya siya si Attorney Sabi Lawyer. Yun na yun. Titigil na ako. Bakit hindi niya gawin yun? Bakit hindi niya gawin? Bakit? Kasi magkakabistuhan. Magkakabistuhan at makukulong siya. Magkakabistuhan. Akala mo talaga sigurado siya na maipapakulong niya si Attorney Sabi eh. Di ba? Magaling yan. Tumatawag pa nga sa radio station dati yan eh. Nagpe-pretend. Ako si Kanor. Pinangina mo, shabi-shabi. Kasi iniisip mo, shabi-shabi, hindi kita makikilala. Iniisip mo kasi shabi-shabi, bobo ko nakatulad mo. Bobo ko nakatulad ng lahi mo. Yun ang iniisip mo. Lahi mo lang yung bobo. Oo. Ayun winawalang yan na kita, demanda mo ako. Bigyan na. Para doon sa demanda mo, malaman natin tunay mo pangalan. Attorney Shabi-Shabi, yan, sinasabi ko na, yan ang pangalan mo, Attorney Shabi-Shabi. Kinangina mo, demanda mo ako. Ba't di mong magawa? At puro kawento. Kwento na walang kwenta. Testing. Pakita mo mukha mo. Hindi mo maipakita, di ba? Bakit? Duwag ka. Eto, minumura ka ta. Kinangina mo, Attorney Sabi-Sabi. Kinangina mo, bobo ka, duwag ka, wala ka bayag, puro ka daltal. Ano gagawin mo? Demanda mo ako. Kinangina mo, demanda mo ako. Attorney Sabi-Sabi, eto na, nagsasalita na ako, minumura ka ta. Kalap na demanda mo ako, patangina mo. Ba't di mo ako may demanda? Kasi hindi ka abogada. Kasi mas pretentious ka pa kaysa sa akin. Diba? Yung kine-claim mo, ikaw ang may gawa. Huli ka, Balbon, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pretentious ka pa sa akin. 2026 na. Tapos na yung 2025.
Ako naman. Diba? Ano? Ako, Atty. Sabi, kinangin mo, demanda mo ko. Puro ka titirahin, kakarnihin, sasampan. Wala, hindi mo kayang gawin. Hindi mo nga maipakita yung pangit mong pagmumukha eh. Paano kami maniniwala sa'yo? Na abogada ka. Pangit mo mukha mo. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Hindi ka nahihiya? Hindi ka nahihiya sa pinaggagawa ko? Pwede ka nahihiya sa anak mo, mahiya ka sa asawa mo. Dahil pagka ito talagang nagkaroon na pwede ka namin i-implicate. O, iiyak ka. Sige na, demanda ko na ako. Dali. Teka nga pala, Kulaong. Bakit mo pinag-iinitan si Atty. Sabi? Bakit hindi mo binabanatan si LTO Chief Marcos Lacanilaw? Bakit ang pinag-iinitan mo ngayon si The Kings at si Atty. Sabi? Pero alam mo, Kulaong, baka akala mo pipitsugin lang yung mga binabangga mo. Kulaong? Baka akala mo, Kulaong, si Atty. Sabi kakaining itik na katulad mo. Kulaong. Yung binahamon mo, tunay na abogado. Talagang talagang matinding abogado yan. Kung connection lang, Kulaong, talong-talo ka dyan. Ikaw nakiki-connection lang. Si Atty. Sabi, legit ang connection. Yung sinasabihan mo ng hampas lupa daw, may sariling sasakyan, may driver, may extra bodyguard pa, may lisensya, may passport. Ikaw, Kulaong, wala. Bahay, lisensya, sasakyan, at isa pa, wala kang mukha. Yan sabi ni Kuya Henry Roscom. Okay, Toll Road Sector, mas maganda Tolmac habang nagla-live sa hotel, nandoon kayo sa likod niya. Tignan ko lang kung makaputak pa yan. Oo nga, no? Malapit nang mawarrant yan, sabi ni Erwin Pagunsan. Yan. Shoutout Kuya Erwin, Miwo o Miwa, marami pa nga nauna kay The Kings doon sa Luneta. Makikisapak din. Rolly Binas, bagay ngayon ang binansag sa sarili niya. Mr. Dekain Libre. Nasaan na kaya yan? Feel ko wala mag-reflect na name doon sa hotel lobby kasi baka ibang pangalan ang ginagamit niyan. Pwede. Oo, pwede. Kahit kay The Kings hindi siya obra, sabi ni Ate Mayet. Okay, JT. Nandamay si Kulaong ng anak at asawa ni Atty. Sabi. Grabe talaga siya. Yun nga eh. Tsaka si Atty. Sabi, naka-red passport, government official yan. Golden Takore, mas pretentious pa siya sa akin eh. Sabi ni Kulaong, umamin siya dyan na nagpe-pretend lang siya na Marcos. Sabi ko sa iyo, Atty. Sabi, aalis si Mangusin sa Heritage eh. Dahil manalaman niya, papunta ka. No permanent address si Kulaong, si The King, sipag at tiyaga, nagkabahay. Faith Bison, wala lahat at wala na. Wala na masyadong makuhanan si Kulaong, baka mahirapan yan mag-bail. Diba? Yun po yung niyan. Ito, puntahan natin to. Ito si Kulaong, wala, puro yabang na lang talaga yun. Wala na po talaga si Kulaong. Hilahod na hilahod. Nakikita ko sa kanyang mga ginagawa, mga pagsasalita, tinataas na lang niya yung kumpiyansa sa sarili. Kaya lang wala eh. Hilahod eh. Hilahod na po talaga. Na halata ako eh. Doon pa lang sa pagsasabi niya na go time na lang daw ang kanyang bangko kay Mrs. Kay Mrs. Rose. Sabi niya ang kanyang bangko ay go time at yung GCash na lang ang kanyang kung ano yung meron siya. Doon pa lang po, nako, hilahod na po talaga yan. Kaya nga po talagang pakakak na lang yan, puro kakak na lang ng kakak yan.
Puro na lang yan na kunwari malakas, kunwari mayaman, kunwari mapera, pero ang totoo, hilahod. Walang-wala na po talaga si Kulaong. Kita nyo, nagtatakbo. 'Di ba? Hindi nga makipagkita kay Attorney Sabi, babae naman 'yun si Attorney Sabi. Biruin niyo. Duwag na duwag si Kulaong kay Attorney Sabi. Doon pa lang, alam na natin hilahod si Kulaong. Ito, play natin 'to. Siya boss, batsi ka na. Unggoy, gusto mo Pasay Rotonda lang siya boss, batsi ka na. Unggoy, gusto mo sumama ka pa. Halika rito. Hindi na. Punta ka na ngayon, dali. B, boss, idol, kamusta buhay-buhay? Ito, ayos naman. Maraming kausap. Diba? Mukhang inumaga sa kasi. Hindi na ako. Maraming kinakausap na utangan kasi nga nakasanla daw po yung ORCR ni Kulaong doon sa Heritage. Ito po yung comment nung room boy sa Heritage Hotel. Naka-collateral daw ORCR niyan doon dahil walang pambayad. Mula pa daw po noong December 28 na nag-check-in siya hanggang ngayon. Kaya po si Kulaong siguro kung sino-sino kinakausap para po may mautangan, may maperahan katulad ni Mrs. Rose. Kaya lang epic failed kasi siya po ang pinaikot ni Mrs. Rose sa mga palad. Nagkakasino. Oh. Hindi ako nagkakasino. Hindi nagkakasino kasi wala ng pera. Morning. Ito nga pala, alam niyo po kung bakit mahalaga kay Kulaong ang Heritage Hotel? Diyan siya kinasal eh. Diyan siya kinasal, kaya kilala po siya diyan. Kasi diyan po siya kinasal at diyan din po ginanap yung prenuptial ng kanyang kasal. Kaya po mahalaga kay Kulaong ang Heritage Hotel. Pero tingin ko kapag nalaman ng mga management ng Heritage Hotel na gumagawa po ng gulo si Kulaong diyan, kaya pumupunta diyan yung mga hinahamon niya, baka ano na siya diyan, i-blacklisted na siya diyan. Si Casper, ayun o. Ayun o. Oh, ayun. Oh, kita mo, bagong gising. Parang hiyang-hiya na si Casper. Sabi niya, boss, FLM, sa'yo lang kumukuha ng... Ayun o. Oh, ayun. Ayun, teka, pakita ko sa inyo. Parang ano na si Casper, malungkot. Ayun, parang hindi na siya masaya sa buhay niya kay Kulaong.